The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the beginning of the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac. Isaac, the father of Jacob. Jacob became the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron. Hezron, the father of Ram. Ram, the father of Aminadab. Aminadab became the father of Nahshon. Nahshon, the father of Salmon. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse. Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam. Rehoboam, the father of Abijah. Abijah, the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat, the father of Joram. Joram, the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham. Jotham, the father of Ahaz. Ahaz, the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh. Manasseh, the father of Amos. Amos, the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Shealtiel. Shealtiel, the father of Zerubbabel. Zerubbabel, the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim. Eliakim, the father of Azor. Azor, the father of Sadok. Sadok became the father of Akim. Akim, the father of Eliud. Eliud, the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matan. Matan, the father of Jacob. Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called the Christ. Thus, the total number of generations from Abraham to David is 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to the Christ, 14 generations. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning. We welcome Reverend James together with his community, the secular oblates of the Holy Family. They will sing later again. Hulog uli. Ano pa? This is our second day of our Misa de Gallo, or you can look at it, pito na lang. Pito na lang. Ano po? Brothers and sisters, I will preside in all our Misa de Gallo, our morning masses, to follow a series hopefully can help each of us to look back and be able to look forward and be able to grow in our spiritual life. A series. Ano po? Today, it's good to remind ourselves that our happiness will always be influenced by our attitude.
Our happiness will always be influenced by our attitude. Not by the people around us, not by the things we have, or the things we do not have. It is always by our attitude. As I've said previously, if you learn to look at things differently, you will see the things in a different way. If you learn to look at things differently, the things you see will look differently. Depende kung anong nakikita mo, ano ang tinitingnan mo. Parehas tayo ng karanasan, pero nagbabago ang ating pananaw ayon sa pagtingin natin sa ating nakikita. Ayon sa pagtingin natin sa ating nakikita. Today, I hope the older ones remember the Serenity Prayer. I hope you still remember the Serenity Prayer. God, grant me the grace to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and to know the difference. I hope you still remember that. And I hope the youth, the young, will learn that. To accept the things you cannot change, the courage to change the things you can, and the wisdom to know the difference. It's an attitude. First, we hear the genealogy even though we don't remember anything. Di po ba, no? We listen to it. We don't remember. Others is still standing, have fallen asleep because they cannot relate into it. You have to understand why it was being read. Because number one, even Jesus was unable to change his past. He was not able to change his past. Kahit ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, may mga bagay na hindi niya nabago. Hindi niya nabago. Ikalawa, hindi niya mababago. Hindi niya mababago. Tayo din, may mga bagay na hindi natin pwedeng baguhin. Ikalawa, bagamat pwede mo yang mahalin, pwede mo yang ikagalit, nasa iyo yan. Pero ang hamon ay, dapat kaya mong tanggapin. Kaya mong tanggapin. Tanggap ni Jesus ang kanya mga kamag-anak noon. Merong magnanakaw, merong prostitute. Hindi niya binago, hindi niya pinagkaila, tanggap niya. You need to accept it. You did not change it. You cannot change it. Even his relatives, he did not change. Hindi niya binago ang sarili niyang kamag-anak kahit ayaw maniwala sa kanya. Di po ba, no? Because they failed to believe in him, he can only perform little miracles. Pinilit ba niya? Hindi niya pinilit. Hindi niya pinilit. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, today, I encourage you to accept your past. Ano ang hindi nyo kayang tanggapin? O ayaw nyong tanggapin? Di po ba, no? Di ko kayang Ha? Di ba? May mga bagay na ayaw mong tanggapin, pero yan ang katotohanan. Minsan nagsabi ako tungkol sa mga anak na walang galang sa magulang.
If you disrespect your parents, if you disrespect your mother, you are the one denying yourselves a blessing. Pag inalis mo ang paggalang mo sa iyong mga magulang, ikaw mismo nag-aalis ng biyaya sa iyong sarili. Bakit? Ang Diyos ang nagsabi niyan. Honor your mother and father. And those who honor their mother and father will have long life. Hindi na mababago yun. It will not change. There was no precondition that your mother and father is good. Sinabi bang igalang mo dahil sila ay mabuti? Hindi. It's the law. At sino man na nagmamahal sa kanyang magulang, sa kanyang ina, ay nag-iipon para sa kanyang kinabukasan. Sa madalit sabi, hindi ka maghihikahos. You will not be poor if you love your mother. If you love your father, at sino man nagmamahal sa kanyang ama, ay parang nagbabayad na ng kanyang pagkakautang. Your sins will be forgiven if you love your father. Hindi yan mababago. Yan ay batas galing sa Diyos. May nag-react. May nag-react. Sabi niya, sana naman, Father, mag-homily ka rin doon sa mga masasamang magulang. Hindi lang doon sa tungkol sa masasamang anak. Di ba, ano? Di ba? Alam po ninyo, hindi na natin mababago ang ating mga magulang. Walang sino man sa atin ang kayang baguhin ang sino mang magulang. You have to accept your mother and father. They are a product of their own experiences. Hindi nyo sila mababago. Hinubog sila ng sarili nilang karanasan. The way they relate to the world is based on their experiences. Pero Father, may mga magulang na konsentidor kaya ang kanilang mga anak ay masasama. Di po ba, no? Pero bakit ba naging konsentidor ang magulang? Kasi napaniwala sila ng kanilang mga anak. Napaniwala sila ng kanilang mga anak. Kinukonsinti ka ng iyong ina dahil napaniwala mo siya na tama ang iyong ginagawa. Kaya kinakampihan ka niya. Nakukuha po niya? Dala ng pagmamahal ng ina sa anak, nagoyo mo. Di po ba? Naloko mo. Mga minamahal na mga kapatid, we are a product of our experiences. You cannot change your boss. Namamasukan ka, hindi mo mababago ang iyong supervisor. Natural, supervisor mo yun di ba? Kung ikaw ang supervisor, hindi namamasukan ka. Hindi mo tungkulin na baguhin ang iyong supervisor. Ayusin mo ang iyong trabaho. Di po ba, no? Nag-asawa ka. Package deal. Pinakasalan mo ang asawa mo, ang package deal, kasama ang biyanan. Di po ba, no? Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw lang ang pwede kong mahalin. Yung biyanan ko hindi. Ay, excuse me, package deal. Di po ba, no? Kahit kailan, hindi ka magkakaasawa na wala kang biyanan. Meron ba sa inyong may asawang walang biyanan? Wala. Hindi yan magiging tao kung wala kang biyanan. Di po ba, no? Mapapag-usapan yung mag-asawa ang buhay ninyo, pero yung biyanan mo, hindi mo yan mababago. Kaya pag ikaw ay nag-asawa, tignan mo ang biyanan mo. Kaya mo ba yan? Di ba ba, no? Tignan mo mga kapatid ng asawa mo, kaya mo ba yan? Di ba ba, no?
Ganon din ang mapapangasawa mo. Tinitingnan ka rin niya. Tinitingnan rin niya ang magulang mo. Kaya ba niya? Di po ba? Package deal. There are things we cannot change. Dahil pinipilit nating baguhin ang mga bagay na gusto nating baguhin, nagiging miserable ang ating buhay. Today, I encourage you, brothers and sisters, learn to accept. Learn to accept. Ganyan ka na talaga. Sabi nung isa, Father, yan yung mga BFF ko. Sabi ko, wow, ang dami mong BFF, di ba? Tapos, bago ako mapag-comment, sabi niya, opo, ang ibig sabihin po ng BFF, Father, below 5 feet. Kasi ang liliit ng kaibigan niya eh. Akala ko, BFF, kaibigan talaga. Below 5 feet pala mga kasama niya. Di ba ba? Ano? Ha? Anong palagi ko sinasabi sa inyo? I travel most of the time because I am the president of Catholic Travel. I bring pilgrims. Anong problema ko? Matangkad ako. Alam nyo naman ang upuan sa aeroplano. Ha? Sikip. Sikip. At ang palagi kong kwento dyan, yung meron kang nakakasabay ng BFF, no? Ha? Hindi niya talaga abot. Ha? Yung lalagyan ng luggage. So mag-o-offer ka, ako na po. Oh. At sabi niya, oo, nakakaingit ka naman, ang tangkad mo. Diba na? Ngayon lumilipad na kami. Sayad ang tuhod ko sa sandalan ng nasa harapan. Siya, hindi niya abot ang sahig. No? Kukuya-kuya ko siyang ganyan. Ano po? Sabi ko sa kanya, nakakaingit ka naman. Diba? May kanya-kanyang biyaya. Learn to accept the things you cannot change. And see the blessing that comes with it. Because we fail to accept, we fail to see the blessing. Ang tinitingnan lang natin yung wala ako. At dahil hindi mo nakita, ang meron ka, hindi mo nakikita ang biyaya na kasama dyan. You cannot have everything, my brothers and sisters. Take note of that. You can never have everything. But the failure to accept is the reason why many of us is unhappy. Unhappy. Diba? Kung tanggap mo, diba? Oh. And because of that, then you can try to change the things you can. I cannot change my diabetes. Yan lang ang pamana ng magulang ko. Ano po? At least diabetes lang, walang hypertension. Di po ba? No? Because I cannot change my diabetes, I can change what I can eat. I have the power to change what I can eat. I don't complain. Why? I have accepted it. I have accepted it. Hindi yung reklamo ka ng reklamo kung anong kakainin mo, anong hindi mo pwedeng kainin. Di ba? Ang dami natin reklamo. Gustong-gusto ko yung dinala ng tatay kong sapatos. Ano pa? Bigay sa kanya. Ang ganda talaga. Sabi ng tatay ko, o kung kanino kasya sa kanya, ay gusto ko. Sinuot ko. Sikip talaga, sikip. Kaya lang gusto ko. So sabi ko, kasya. Kasya. Yung mga kapatid ko, ay nakita nilang kasya sa akin, so hindi kinuha na po. Suot ko. Ang gawain ay isisimba mo muna bago mo ipasyal. So isinamba. Hindi ko naintindihan ang misa. Lahat ng isip ko, kalooban ko, damdamin ko, nasa pa ako. Ang sakit. Bakit?
Nagnasa ako eh. Nakuha po ninyo? Nagnasa ako. Oh. Na habang naglalakad kami pa uwi, talaga, tiis ganda. Oh, hindi na. Pag-uwi, sabi ko, sino may gusto? Sabi ng tatay ko, akala ko gusto mo. Oo. Kaya lang, baka mas gusto nila. Di ba? No? Hindi ko pa rin maamin na sikip. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, natatawa kayo. Pero sigurado akong meron kayong sariling karanasan na pinagpilitan ninyo ang inyong mga sarili, kaya kayo nagluha. Di ba ba? No? Today, we are invited to look into our lives, to sort out things. Sort out things. Ano yung mababago ko? Ano yung hindi ko na kayang baguhin? Di po ba? No? At ano yung mga bagay na kailangan ko lang tanggapin? Stop changing your wife. Stop changing your husband. Pinakasalan mo na yan, tapos na yan. Di po ba? No? Yung anak mo, hindi mo yan mababago. Tanggapin mo. You can only influence your children because change is a personal choice. Don't forget that. Change is a personal choice. If people change, it's because they have chosen to change. My dear friends, my brothers and sisters, even God has decided not to change you, but to accept and love you for who you are. Kung ang Diyos nga, tanggap ka sa mga bagay na ayaw mo sa iyong sarili. Ano sabi ng Diyos sa iyo? You are wonderfully made. So learn to look at yourselves in the mirror and say, regardless of my complaint, I am wonderfully made. Di po ba, na? Ano sabi ko dyan? Noon, nag-jeep. Bagong-bago yung pantalong ko. Kaki. Di po ba, no? Bagong plansya, bago. Pagsakay mo sa jeep, sa harap mo, may batang uhugin. Sorry for the word. Ano po yung talagang ang mukha. Ha? Sabi ko, ano ba naman itong batang ito? Tumutulo-tulo. Ano? Kinakabahan ako. Bakit? Baka pagpara, lumipat sa akin, di ba? Ano? Di ba, naisip niyo ba yung ang dumi-dumi ng kamay, di ba? Ano? Nandun lang ang isip mo, di ba? Ano? Hawak mo yung mga librong ganyan. Diyos ko, ha? Tapos, tinignan nung nanay, nakita niyang amos na mukha niya. Sabi niya, singa. Nakakita na kayo nun. Baka kayo din yun. Di pa ba na? Tapos, nung pinunasan na mukha, sabi ng nanay, ang pogi-pogi ng anak ko. Ang pogi-pogi na anak. Anong natutunan ko? Nanay lang talaga ang kaya magsabi nun. Di pa ba na? Ha? Di ba? Pag sinabing, Father, ang pogi mo, yan po ang sabi ng nanay ko. Di ba ba? There are things you cannot change. Again, brothers and sisters, in our second day, what is the first day? Do not be afraid to ask. The second day is learn to accept the things you cannot change. The courage to change the things you can, and the wisdom to know the difference. Amen. Again, my brothers and sisters, let us relearn the wisdom of the past. May the Lord grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. There are things you can change, but you can always change your attitude. Our happiness will always be influenced by our attitude. Let us all rise. The Lord be with you. Amen. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen. The Mass has been offered. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. See you tomorrow.